Good morning guys. So ang aga-aga natin pumunta dito sa may yantok or rattan fruit. Oh, may mga hamog-hamog pa. So pagka tuyo ng hamog is kukuha tayo ng rattan fruit, mga 1 kilo lang at ibuburo natin. So ayan. Closer look. Papatayo muna natin. Ayan oh. So, ayan yung rattan fruit o yantok sa amin o kaya uway. Uway pala. Kaming mga Igorot is uway ang tawag namin dyan. Pag sa Ilocano is litoko. So, ayan, kukuha tayo ng mga 1 kilo mamaya. Tapos, buburo natin. So, antayin natin ng 1 linggo. Kung masarap siya o matamis, kung anong lasa is depende dun sa 1 linggo na ibuburo natin mamaya. So, abangan yung paraan natin ng pag-ferment. So, ayun na talagang mahamog pa. Napalakas ang ulan kagabi. Picture. So, ayun yung rattan fruit. Tapos, tayo naman tumuntong dito sa tinumbang mahogany. So, dito tayo tutuntong. May kawayan. Dito pala. May kawayan. Panungkit natin doon. Hindi, joke lang. Hindi. Ang panungkit natin is yung karit. Tatali natin sa kawayan. Sa stick. Para makukuha tayo ng mga 1 kilo. O kaya higit pa. Char, sige. Mamaya ulit. Ayan, nangunguha. Ah? Uwin? Uwin? Oo. Ayan, nangunguha na siya. Wait lang. Ay, inayan ito? Mahirap siyang kuhanin kasi may mga tusok-tusok yung dahon niya, yung dulo. Para siyang ano nga ulit yun? Parang thorn. Tusok na nga, parang thorn pa. Yun, madaming doon, tusok-tusok. Kaya hindi niya makuha ng
Ayan, dinahandahan. Kinukuha yung mga nalaglag. So, eto na. Tara, gawin na natin. Hala, tapos na yung isa, pero yan is ang bagal kasi kumakain pa, tinitikman talaga yung yantok kasi matamis, hindi kagaya dun sa iba na talagang maasim. Meron siyang asim kaso hindi gaanong maasim. So ayan, natapos rin sa wakas. Tapos ayan, hinugasan na rin. Tapos yan yung pangburo natin, ingredients ng pangburo natin sa yantok, bunga ng yantok. Ayan, suka, 3 cups. Bang Tagalog ng cups? Tasa. Ayan, asukal, isa-isa natin pinapakita. Tapos, syempre, pag may mga asukal is may tubig din. 3 cups din. Yung asukal pala is 1/2 kilo po. Pero depende po kung gusto nyong masyadong matamis ba? O medyo matamis-tamis, is lagyan nyo pa siya ng dagdagan nyo yung 1/2 kilo. Tapos ayan, lagyan ko ng asin. 2 kutsara. Tapos pwede nyo rin siyang lagyan ng lemon juice kung may mga lemon kayo dyan. Minsan pwede rin kalamansi, pero sa akin is wala ng lemon juice kasi walang available na lemon dito sa amin ngayon. So ayan. Pagkatapos mong ilagay lahat yung pang solution o pang buro is lagyan mo, ihalo mo. Haluin mo hanggang matunaw yung solid solution, solid materials niya, solid ingredients. So ayan, hinalo, pero talagang haluin mo mabuti para walang particles ng asukal at saka asin na makikita pag pinakuluan mo na siya. So ayan, is talaga mabagal pa din tayo. Ako lang pala, hindi tayo. Sorry po. So ayan. Bagal talaga ni Inday, pero kailangan tiyagain natin yung paghahalo-halo. Iba yata ang iniisip ko paghahalo-halo. Ingat yung talagang anuhin yung paghahalo ng ingredients. So ayun, ilagay na natin sa burner. Inano na natin ang apoy, then halo tayo. Tapos antayin natin kumulo. Pag kumulo na, hayaan natin for 10 minutes, then palamigin natin. Bago natin, hindi po natin lulutuin yung yantok, ay yung bunga ng yantok. Ito lang pong syrup niya, yung pang ferment sa kanya yung luluto natin. So ayun, lusaw na yung asin at saka asukal, kaya hayaan muna natin. Hayaan natin kumulo for 10 minutes. Kukulo. Tapos pag kumulo na, ishayaan natin ng 10 minutes bago natin palamigin. So wait natin. So, eto na yun. Nakagawa na tayo ng ito yung 2 kilo. Ano siya? Tsaka isang baon na. Nilagyan natin to kasi para ma-sealed ng konti. So, ayun lang. So, this is Veronby, ang igorotang tendera from Nueva Vizcaya. At naniniwala sa kasabihang yun lang po. Natilihing nakatapak ang paa sa lupa para di ka matumba. At yung isa na, daig ng maagap ang masigap. So, shout out po sa lahat ng mga manonood.